po ako din nakapag-preach po. Okay po, maraming salamat po sa pagkakataon tsaka sa oras niyo po na pumunta po dito. Sa unang-una, nagpapasalamat ako sa buhay ni Brother Matthew kasi let's pray for him kasi, di ba, punta siya ng ibang bansa, makapag-enjoy sana siya doon sa ano na yun, sa time na yun. Kasi doon siya pinanganak eh, di ba? And it's really hard na foreign ka sa isang lugar and you're doing mission. Napakahirap nun sa side. At sa sobrang kaba ko, hindi ko pa naon ang lapel. Tama na. Tama. Very good. Sabi ko na eh. Okay po. Nagpapasalamat po ako sa buhay niya kasi nandito tayo lahat. Okay? Hindi naman dahil sa kanya na nandito tayo na, pero salamat sa paggamit sa buhay niya. No? So, yun po. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi is, yung title po nito is The 3 Lessons from the 12 Spies. So, ano ba yung 12 spies? Tingnan po muna natin. Sa Numbers chapter 13, verse 1, sabi dyan, And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Pansinin niyo yung word na give. Di ba present siya? Which I give. Ibig sabihin, makukuha nyo to. Di ba? Makukuha nyo to. Hindi niya sinabi dito, you might. Di ba? Ang sabi niya dito, that which I give unto the children of Israel. Okay? That's the key. Okay? Give. Ibig sabihin, present. Ibibigay sa'yo. Okay? Kuha. At sabi dito, of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. So, babanggitin natin yung mga, kung makikita natin, nabanggit yung mga, yung mga taong to. At kasama nga dito si Caleb at si Joshua. So, talon po tayo ng verse 17. At sabi dito, And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain, and see the land, what it is, and the people that dwell therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not. May napapansin kayo dun sa verse? First point po, na gusto ko pong i-drive, three lessons from the 12 spies. They have a wrong perception of blessing. Okay, paano wrong perception? Pansinin niyo yung sinasabi ni Moses. Ano yung mga sinasabi ni Moses? Physical things, di ba? Ito yung mga bagay na object. Okay? Ano ba to? Mapapakinabangan ba natin yung Kanaan? Yun yung ibig sabihin. Ito ba ay fat or lean? Diba? Ito ba ay may sagabal ba dito? Ano ibig sabihin nun? Ina-underestimate niya yung bigay ng Diyos. Okay? I'm not against Moses. Pero kung titingnan natin dito, ganun ba yung tingin natin sa Diyos? Na ibibigay nga sa'yo yan. Pag binigay sa'yo ng Diyos yan, hindi ibig sabihin nun, yan yun. You deserve it. The best yan. Galing sa Diyos yan eh. Huwag natin tanongin, fat ba yun or lean, di ba? At sabi pa dito, they be strong or... Wag po tayong magduda sa binibigay ng Diyos. Tama po? They have the wrong perception of blessing. Punta po tayo sa Proverbs chapter 27, verse 20. Matthew na lang po tayo, Matthew. Skip na lang po natin yan. Matthew chapter 6, verse 21. Matthew chapter 6, verse 21. Okay po. Sabi po dito, For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Ano ibig sabihin dito, dinadrive? Yung pagtingin natin dun sa blessing, yung tayo lang gusto natin makinabang. Nakukuha natin? Nakukuha nyo? Gusto lang natin, kabig lang tayo ng kabig sa blessing, di ba? Yung sa 12 spies na to, balik po tayo sa Numbers. Yung binabanggit ni Moses. Lagi niyang binabanggit, ito ba ay walls, nakatira ba sila sa tent, di ba? Ito ba talaga ay flowing with milk and honey, di ba? Yun yung tinitingnan ni Moses. And wag na tayong lumayo. We can have an example sa buhay natin, lalo na dito sa church, di ba? Minsan pinagdududahan natin yung bigay ng Diyos sa atin. For example na lang, sa trabaho. Lahat tayo dito siguro working or may negosyo or may pinagkakakitaan. Okay? Di ba bago tayo maghanap or naghahanap tayo ng trabaho o naghahanap tayo ng negosyo, we pray, di ba? We kneel down, di ba? Lord, bigay mo naman sa akin to. Di ba? Yung trabaho na to. Gusto ko sana yung prayer ko, no, malapit lang sa Bulacan sana. Hindi ako lalayo sa family, di ba? Tapos, masusuportahan ko yung family kahit papaano, di ba? So, yun yung prayer natin, tama? Tama ba? Binigay sa atin, tama? We pray for that, di ba? We get what we deserve, di ba? Pinag-pray natin yun, di ba? Nagpe-pray ba tayo pag sumasahod? Hindi. O minsan? Kasi we prayed for the work, di ba? Yun ang wrong perception ng blessing. Di ba? Nakukuha po? Tinitingnan lang natin yung makukuha natin. Pero hindi natin tinitingnan, paano binigay ng Diyos sa atin yung work na yun? Di ba? Nakukuha po? Ganun po dapat tayo tumingin sa binibigay ng Diyos. At sa lesson po na to, from the 12 spies, mali ang perception nila. Gusto lang nila makuha ma-espiya lang yung land at makuha kung anong gusto nila. Di ba? Nakukuha po? Okay, so, sabi po, punta po tayo sa Job. Job chapter 2, verse 9. Job chapter 2, verse 9. Ito yung time na kainitan po na nawalan po ng possession si Job. Okay? Okay, Job chapter 2, verse 9, sabi dyan, Then said his wife unto him, Dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Mali yata yung intonation ko doon. No? Pero ano nyo lang, imagine nyo lang. No? But he said unto her, Thou speakest of one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? And all this did not Job sin with his lips. Balik po tayo ng Numbers chapter 13. Balik po tayo Numbers chapter 13. May gusto po ko i-drive na point po dito. Ang sabi po dito, sa verse 27, ang sabi dyan, 13 verse 27, chapter 13, Numbers, verse 27, And they told him, and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely, okay, it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. So, sure na yun, meron ng, totoo yung sinabi ng Diyos na milk and honey nga yun, di ba? Pag sinabing milk, mataba yung mga hayop doon. Okay? Ibig sabihin, sagana sila sa pagkain na nanggagaling sa lupa.
Okay? And honey, ang bees po kasi ay hindi po sila nabubuhay sa maingay. Kailangan daw po tahimik yung ano lang. Kaya walang bees dito eh. Kasi maingay tayo. So, yung bees nabubuhay lang sila sa maingay kasi kaya sila nakakapag-produce ng maraming honey. Doon po. So, ano ibig sabihin nun? Hindi polluted yung area. So, ano ibig sabihin nun? Prepared na prepared yung ano, yung lupa na yon para sa kanila. Okay? At sabi dito, verse 28, nevertheless, verse 28, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover, we saw the children of Anak. So, itong children of Anak, I think it's Anakim, no? Anakims, yung mga giant to eh, mga malalaki. Okay? So, at sabi pa dito, the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell in by the sea and by the coast of Jordan. Okay. So, nireport nila, ito na yung land, ito yung report nung mga tao, nung nag-spy dun sa land, ito, flowing with milk and honey nga to. Okay? Tapos ito, may mga tao na ganito. Okay? May mga giant. Okay? Kasi sabi doon, pag sinabi kasing nevertheless, parang positive to negative, and negative to positive, parang ganun po. So, nevertheless, the people be strong. So, ibig sabihin, nakita nila na malakas yung tao, malalaki, physically. Okay? Strong. And verse 30, okay, pansinin po natin sabi dito ni Caleb. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. Ano ibig sabihin nun? Malalaki nga sila, may matatangkad nga or ma-giants nga sila. Pero we can overcome it, di ba? Kaya natin yun, di ba? Sinasabi dito ni Caleb. This drives me to my second point, na first point, 3 lessons from the 12 spies is strong perception of blessing, first. Pangalawa, be mature to look on positivity. Ano ibig sabihin nun? May times na may gusto tayong, may pinagpe-pray tayo, okay? Or meron tayong ginugol sa bahay, sa buhay natin. Hindi naman madali lahat, tama? May negative side yan eh, tama? Pero goal natin, makuha. Kaya ang tinitingnan natin, makuha yon, tama? And that is positive. Pero hindi natin nini-neglect yung negative. Kasi kasama yun eh, di ba? Punta po tayo sa verse 30 ulit. Sabi dyan, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. But, ito yung medyo game changer nung verse. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people. Okay? For they are stronger than we. Ibig sabihin no, mas malakas sila sa atin. Sabi ni Caleb, kaya natin yon, pero yung report ng actually hati ito, di ba? Yung 10 negative, yung report, di natin kaya yon. Yung 2, si Caleb and si Joshua, kaya natin yon, di ba? Huwag natin alisin yung katotohanan na parehong tama yon, tama? Yung negative report na may giant, tama yun, di ba? Sa tingin nila, di natin kaya eh. Tama yun na merong giants. Okay? Di na natin naalisin yung positive side na it flowed with milk and honey. Tama? So, ano ibig sabihin ng be mature to look on positivity?
wag natin naalisin na may negative things doon sa gusto nating i-achieve. Okay? Kasi wala namang madali. Lahat naman yan pinaghihirapan natin. Okay? At sabi pa dito, verse 32, and they brought up an evil report. Pansinin nyo, no? Ang sinabi ng Bible, evil report, no? Hindi siya negative report, di ba? Evil report, sabi ng Bible. At sabi dito, verse 32, evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, is the land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. So, ibig sabihin, pag sinabi kasing stature, malalaki to at meron talagang, pag stature kasi parang position eh. Parang may karunungan din talaga, may alam, ganon, stature talaga. May education din sila. At sabi dito sa 33, and there saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so were in their sight. So, ang tingin nung 10, mukha lang tayong mga tipaklong dun. Di ba? Pagpipisa-pisain lang tayo dun. Di ba? Hindi nila nakita yung blessing. Nagets nyo? Hindi nila nakita yung key natin kanina. Sabi dito, sa verse 2 ng chapter 13, send thou men that they may search the land of Canaan, which I give. Hindi siya sinabi, which I will give. Di ba? May ano pa yun eh, di ba? Parang medyo may conditional pa eh. Pero hindi, wala pong ganun eh. Which I give. Nakuha po? Bigay na sa'yo yun. Ibibigay na yun. Kaya, siguro ito yung napansin ni Caleb. Hindi kaya natin yun. Ibibigay nga sa atin ng Diyos yun eh. Di ba? Ibibigay na yun. Okay? At sabi dito, punta po muna tayo sa 2 Corinthians. Yung be mature to look at positivity, 2 Corinthians chapter 4, verse 8. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Ang sabi dyan, alam niyo, one of the example is Paul, no? When we are looking at positivity in life. Pasanin niyo po ito. We are troubled on every side, yet not distressed. Alam niyo, every time na nagpe-preach ako, or every time na nasa harap ako, I always look at your face na merong problema eh. May problema kayo sa bahay, di ba? Problema kayo sa ganito, sa ganyan, sa trabaho, sa ganyan. Di ba? Pero at the end of the day, nandito kayo, di ba? We worship the Lord, di ba? Ano ibig ko sabihin? Kasi you look at positivity in life. Oh, may problema sa bahay. Di mag-church ako, di ba? Di po ba? Ganun po tayo, okay? Pansinin niyo po, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Ano ibig sabihin dito? Alam niyo po, nakakatawa man po isipin yung sinasabi dito ni Paul na, oo, ako troubled in every side, pero buhay pa rin naman ako eh. Di ba? Sana ganun din yung i-acquire din natin sa church. Okay? Kasi yung Israelites, it pictures the church, di ba? Okay? Verse 9, persecuted but not forsaken. Ibig sabihin, na-persecute siya, hindi naman siya pinabayaan, di ba? Cast down but not destroyed. Alam niyo ibig sabihin nun? Natumba ka pero hindi naman ako hindi naman ako nasira eh. Di ba? Natumba ako pero hindi naman ako nasira. That's positivity in life. Tama? Maaring may church kami dati ng mission. Mahirap lang yung community. Minsan nagte-testimony. Kasi may mga testimony sa mga church dati.
May testimony sa harap, ganun, ganun. Ang testimony na isa, wala daw silang masaing, ganun. Wala daw silang ano. So, ako kasi gustong-gusto ko pag pumupunta sa mga mission na pupunta sa mga community na wala silang masaing, ganyan, wala daw trabaho, ganun. Ang hirap, no? Siguro sabihin natin, problema natin yun, pero hindi lagi, di ba? May kinakain tayo, di ba? We are very fortunate, di ba? And, alam niyo po, minsan nakakaano ng damdamin yun na, uy, walang makain, walang masaing, di ba? Pero hindi naman magsisinungaling yung tao dun sa harap na magte-testimony, di ba? Kung Pero alam niyo po, at the end of the day, buhay pa naman tayo di ba? Mga galaw pa naman tayo. Ang gaganda nga ng mga damit natin ngayon di ba? Look positive in life. Always bearing, verse 10, always bearing about in the body the dying of our Lord Jesus Christ, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Pansinin niyo po yung verse 17. So sabi dun sa verse 8, we are troubled in every side, yet not distressed, we are perplexed, but not despair. Pansinin niyo yung pagkakagawa nung mga sentence niya. Parang sinasabi niya, oo, na-persecute ako, pero andito pa rin ako. Alam mo, may positive. Actually, may negative, tapos binabawi niya, positive, di ba? Na-cast down ako, pero hindi naman ako nasira, di ba? May integrity pa rin naman ako, di ba? Verse 17. It really boggles my mind. For our light affliction. Sipin mo yun? Yung troubled on every side, yung persecuted, yung cast down, alam niyo ibig sabihin nun? Light affliction. Sipin niyo yun? Light affliction. Light affliction lang pala yun. No? Pero sa atin, pag mahirap na, mahirap pag mainit sa labas, ba? Init naman, di ba? Pag sa jeep, actually, sa totoo lang, pag sa jeep, di ba, mainit, di ba? Pag tayo sa winning. Pero mas mainit po sa impyerno, kaya po mas tinitiis po natin yan, di po ba? So, ang sabi dito ni Paul, light affliction lang siya. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung nararanasan po natin, wala pa po sa kalingkingan ni Paul. So ano siya? Very, very light, di ba? Affliction. Okay po? Balik po tayo ng Numbers chapter 13. Balik po tayo sa chapter number 13. So una po nating lesson is wrong perception of blessing. So tinitingnan nila kung anong makukuha nila doon sa bagay na yon. Okay? And that's very selfish, no? Kung titingnan natin. We prayed for job. We did not thank God for compensation. Di ba? Minsan, I'm not saying I'm perfect of this, no? Pero minsan, di ba, parang pag nandyan na, syempre, pinaghirapan ko yun, di ba? Pinaghirapan ko naman talaga yun di ba? Pero sino ba nagbibigay sa atin ng lakas? Sino ba nagbibigay ng buhay sa iyo para gumising sa araw-araw, di ba? Hindi naman natin kaya yun Di po ba? So, sabi po dito, sa verse, talon po tayo ng chapter 14. Be matured to look at positivity. So, wait po, wala po ako sa Numbers. Numbers chapter 14, number 14 na po tayo. Okay, so nakita po natin sa verse 31, nire-report na yung land. Ibig sabihin, ito, flowing with milk and honey ito, pero nevertheless, may mga giants talaga. Okay? At dinagdagan pa, ginatungan pa nung 10. Tama? Yung, oo, di nga natin kaya yan. Huwag na tayong tumuloy dyan. Okay? Verse 14. This is really amazing, yung number 14. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. May napansin kayo?
Bakit ang lakas mag-react nung people? Hindi naman sila sumama dun sa land of Canaan eh. Di ba? Sumama ba sila? Naspy ba nila? Actually, yung totoo doon, baka nakatikim pa nga sila ng cluster of grapes eh. Di ba? Pero sumama ba sila? Hindi, di ba? Ang lakas nilang mag-react, hindi naman sila kasama. At doon pa sila sa negative nagre-react. Tama ba? Alam niyo yan? Ang lakas nila magsabi na lift up their voice and cried. Hindi naman sila talaga sumama dun eh. Di ba? Alam niyo, huwag na tayo lumayo. Dito na rin lang sa church. Alam niyo, minsan, mas malakas pa. Alam niyo yung, so sorry for the word, pero sabihin ko to, this is the truth, no? Minsan yung mga taong malakas magreklamo sa church, yun naman na talaga hindi involved eh. Tama? Yung malakas magreklamo tungkol sa soul winning, hindi naman talaga involved sa soul winning eh. Di ba? Yung malakas magreklamo tungkol sa pagbabasa ng Bible, ang hirap kasing Bible na yan eh, di ba? Parang, kasi wala akong time eh. Pwede naman nagbabasa, di ba? Nagigets? Kukuha? Lastly, pero medyo may kurot ng konti. Yung mga taong alam mo yung pag may event, wala akong pinapatamaan pero galing dito yun, no? Alam mo yung mga taong pag may event sa church, dito na lang, sa church natin, may pagkain tayo, tama? The church really give an effort to us to celebrate little things, di ba? Yung, meron tayong Children Day ba yun? Yung November, no? May Children Day tayo, ganun. At kasi parang sa labas Halloween yun, di ba? So children sa atin. And then may Mother's Day, di ba? Father's Day. Pero alam mo yung mga taong hindi naman talaga involved, yun yung malakas magreklamo eh. Ba't ganun yung pagkain? Diba? Ba't ganun yung Ba't ganun yung... Ba't kulang? Nakuha po? Ba't ang init sa church? Walang aircon? Di ba? Di naman nagtatights. Di ba? Nakuha po? Verse 2. And all the children of Israel murmured against Moses. Kay Moses sila, no? Hindi naman pumunta si Moses dun sa land. Nakuha po? Hindi naman pumunta si Moses siya nag-send out, tama? Sinad niya yon. Pero bakit nag-murmur agad sila kay Moses? Wala namang decision pa si Moses eh. Di ba? Kasi may pinupunto sila. Pansinin niyo po ito. Murmur against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt? Saan sila galit? Kanino? Sa Diyos talaga. Would God? Mapapatayin lang ba tayo dito ng Diyos? At sabi pa dito, verse Egypt, or would God we had died in this wilderness? Verse 3, wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Ano yung ibig sabihin nun? Pansasabi nila, mas maganda pa yung buhay namin dati. Diba? Sa Egypt, diba? Mas okay pa dun eh. Inuutusan lang kami dun eh. Dati. Diba? And that is very, that's a very hypocritical thinking, no? Na nandito ka na sa church, iisipin mo pa yung dati mong buhay. Yes, nyo? Burnout out ka na nga dun eh, di ba? Sa land of Egypt, kasi walang mangyayaring maganda sa'yo dun. And you will still look back sa... Napaka-hypocrite na, no? Nahihilingin mo, mas okay pa yung dati kong buhay. And siguro, let's set an example here.
may tina-target ang church. Alam ko, siguro hindi naman bago, no? May tina-target tayong gusto natin magkaroon ng sariling building, gusto ng sariling, of course, yung sariling ano. Kasi sa Pilipinas, mahirap talaga eh. Di ba? Mahirap talaga yung parang renta talaga na ano. However, tumatarget tayo ng magkaroon ng sariling building, di ba? Magkaroon tayo sariling lupa, di ba? Sa church na to. And sigurado ako merong magsasabi niyan, mas okay pa sa dating building. Di ba? Sure ako niyan, may magsasabi yan. Sure ako dyan. Kapag lumipat tayo, tapos, of course, yun, mas better yun kung sakali, no? Kasi it was bought by church, di ba? Ownership, kahit anong gawin natin doon, di ba? Magtatalon na si Seth doon, pwede na, di ba? Magtatakbo sila. Sure ako dyan, may magsasabi niyan, mas okay pa sa dati, doon sa Karangalan. Mas malapit yung bahay ko doon, eh, di ba? Mas malapit inuupahan ko doon, eh, di ba? Ito, malayo na to, eh, di ba? Ganon. I'm just setting example, no? Pero meron magsasabi ng ganon. Natin maiwasan yun. Okay? At sabi po dito, verse 4, "And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt." So, ayaw nila kaya, no? Alam nyo, galit na galit sila dun sa leadership talaga ni Moses, eh. Galit na galit sila sa leadership ni Moses. Galit na galit sila dun sa decision ng Diyos na sa sinasabi ni Moses. Dun sila galit na galit. Hindi sila galit doon sa negative report or sa positive. Hindi sila galit doon. Di ba? Wala namang binanggit dito eh na they are angry at Caleb. Wala nang sinabing ganun, diba? They are angry at Joshua. Wala, di ba? Ang sabi nila, nag-murmur sila kanino? Kay Moses. Kay Aaron. Diba? Alam nyo, example ko rin lang yung church. Huwag na tayo lumayo, diba? Dito na rin lang tayo magbigay ng example. Alam nyo, there are times na, let's say, there are decisions naman, no? There are decisions na nakakagulat. Okay? I have a luxury siguro to say this na from day one, nandito na ako kay Verity. It was very, very fresh sa mukha ko yun, yung sa imagination ko, yung araw na first day. Siguro dito pa ibang first day nun. Yung first day na pumunta ako dun sa Bayview. Yun yung first Sunday. Ang tandang-tanda ko na mukha nun, mukha ni Zephaniah. Tama na, Zeph, no? Kasi, ang puti-puti ni Zeph. Yun lang talaga napansin ko nun. Na puti-puti ni Zeph, tapos dumating sila and family. And I was here from day one. Okay? Fresh na mind ko yun. Fresh na mind ko yun. And I would honestly say there are decisions na parang nakagulat. Hindi ko gusto. Diba? Parang, ba't ganun? And I hope Brother Matthew is watching, no? Kasi I always ask him. Sabi ko, Brother Matthew, why did you do this? Diba? Ako, personal ako lagi. Pag may, alam ni Brother Matthew yun. Brother Matthew, can I get your number? I will call. Ganun. And I ask question, bakit? Bakit mo ginawa yun? Brother Matthew, what's happening? Ganun. Lalo na po nung pandemic, and after pandemic po, that hindi naman bago sa iba na there were few men na lang, few families that were kicked out of this church. And I literally asked Brother Matthew, what's happening? You're kicking people after people. Di ba? And these people are, I know them. Di ba? I know them in my perception lang. Pero hindi ko nakikita yung buo. Tama? We're kicking after people, di ba? Member after member. What's happening? Nagugulat na lang ako, wala na si ganito. Nagulat na lang ako, wala na, kick out na si ganito. Okay? I'm saying this, I'm honest lang, no? Sa bawat isa. But you know, leadership is leadership. Tama? It's leadership eh. Pero,
Nasaan pa rin ba ako ngayon? Dito pa rin, di ba? Even if I don't agree. Pero, Tamago, it's leadership. Okay? And that's what we have to look. And that's the second point, to be mature to look at positivity. I'm not here just only for Brother Matthew or for his family or for some of the members. I'm here for the Word. Di ba? Na kahit sino mag-preach dito, magtatapat ako sa Diyos. Okay? We've been praying for this church na sana magkaroon ng ng NIFB dito sa Pilipinas, and God granted it. Okay? So, okay, baka malayo po tayo. So, be mature to look at positivity. Okay? Punta po tayo sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, verse 17, ito po yung kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung isasalang na po sila sa furnace, yung apoy. Okay po. Sabi dito, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King, O King, sabi dyan. But if not, okay? Ang sasabi niya dito sa verse 17, God will deliver us from this fiery furnace. Ililigtas kami ng Diyos kahit isalang mo kami dyan. Okay? Sure sila, di ba? Parang galing nga nung faith nila eh. Sure sila na ililigtas sila ng Diyos. Yun agad yung pumasok sa isip nila. At sabi dito, verse 18, but if not, kung hindi man kami iligtas ng Diyos doon sa apoy, ang sabi niya dito, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Okay? Nor worship the golden image which thou hast set up. Balik po tayo ng Numbers. Balik po tayo ng Numbers chapter number 14. Verse 7 po tayo. Numbers chapter 14, verse 7. Sabi dito, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Exceeding good land. Ibig sabihin nun, alam niyo po, ako po, mahilig po kami ng family ko. At tinitrain ko po yung mga chikiting ko na mag-camping, gano'n. Alam mo, marami dito nagka-camping din eh. Kasi matuturuan sa disiplina ba? Ma-appreciate yung kalikasan po na meron tayo. Pero sabi dito, exceeding good land. I cannot define exceeding good land. Totoo lang. I can define good land. Pero exceeding good land, hindi ko yun ma-define. Hindi ko yun ma-imagine kung gaano kaganda. Okay? At sabi dito, verse 8, ito yung key. Ihalin tulad natin yung yung kay Daniel kanina sa Daniel chapter 3, 'di ba sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit ilagay mo kami diyan sa apoy, ililigtas kami ng Diyos. Kung hindi man, hindi pa rin kami susunod sa gusto mo. O babaho down sa Diyos-Diyosan. Punta po tayo sa perception ng Numbers chapter 14 verse 8. If the Lord, okay, ang ganda nito, okay? Ito yung sabi ni Caleb. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Okay? Bago yon, anong sabi niya sa chapter 13 verse 30? Caleb stilled the people before Moses and said, let us go, ano yan? Up at once and possess it, for we are able to overcome it. Anong ibig sabihin nun?
hindi tinitingnan ni hindi niya tinitingnan na malaking sagabal yung giants, yung mga bagay na negative sa life natin. Doon nandun, tama? Kasama yun eh. Okay? Kasi, alam nyo, kung ang isang bagay, okay, kung ang isang bagay na blessing na pinagpipray natin, kung smooth na maibibigay sa'yo, hindi mo naman kailangan makakalimutan mo yung Panginoon eh. Wala, diretso lang. Wala. Diba? Nandyan na. Diba? Isipin nyo, though tumatalon ako sa iba't ibang topic, no? Doon tayo sa topic nung pagtatrabaho, di ba? Alam ko lahat tayo nakaranas, lalo na yung mga nagtrabaho na sabihin natin, araw na ng sahod, tama? Araw na ng compensation. Ini-expect natin yun, tama? Expect natin kasi may bayarin tayo, tama? Pero minsan bakit nadidelay? Sa tingin nyo? Kasalanan ba yun ng kumpanya? Sa tingin nyo? Ini-expect mo yung araw na yun, sa sahod ka, tama? Wala na mga bala, di ba? Dapat sasahod ka sa araw na yun. Pero bakit minsan delay? Bakit minsan hindi nyo natatanggap agad? Sa tingin nyo? And you know that, tama? Alam niyo sa sarili nyo. Bakit minsan nadidelay? Ba't nga ba? Okay? At sabi dito, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Okay? Pansinin niyo po yung verse 8, may if doon. Conditional siya, tama? Pero sabi niya sa verse 30 ng Numbers chapter 13, let us go up. Diba? Ano ibig sabihin nun? Ganon din yung perception nung Meshach, Shadrach, and Abednego. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi man ibigay ng Diyos sa atin yung land na yon, pupunta pa rin tayo. Nakuha? Yun yung ibig niya sabihin. At sabi dito, sa verse 9, only rebel not ye against the Lord. Ano lang kayo, wag kayong mag-murmur, wag na kayong alam niyo yun, parang gusto ni Caleb, andun na yun eh, nakita ko eh, di ba? Nakita ko na, andun na yung land, andun na yung blessing, wag na kayong wag na kayong mag-murmur, wag na kayong kung ano-ano pang iisipin. Kunin na natin yun, di ba? Kung hindi man ibigay sa atin, we will still worship the Lord, di ba? May blessing pa rin sa atin, di ba? Okay? May Diyos pa rin naman tayo. Sabi dyan, only rebel ye not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Sabi mo, bread for us, di ba? Parang pagkain lang sa atin yun. Okay? Their defense is departed from them. Okay? And the Lord is with us. Fear them not. Alam niyo, ang ganda nung ni Caleb. Kasi, wag tayong matakot. Kunin natin yun. Sa atin yun eh. Diba? Yun yung pinangako ng Diyos sa atin. Kunin natin. Sa atin yun eh. Nakuha po? And this drives me for my last point po. First po, 3 lessons from the 12 spies. First is wrong perception of blessing. Pangalawa, be mature to look at the positivity. Last point po natin, punta po muna tayo sa Numbers chapter, okay, nawala ako. Numbers chapter 14. Numbers chapter 14. Okay? Verse 30, sabi dyan, ito na yung judgment ng Diyos sa spies. Okay? Numbers chapter 14, verse 30, doubtless, you shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Ano yung last point?
Ang last point po ganito. First po, wrong perception of blessing. Pangalawa, be mature to look at positivity. Yung last po, honesty and positivity will save you. Pansin nyo po, sino po ang nakapunta ng Promised Land? Si Caleb, si Joshua. Kasi bakit? Honest sila eh. Di ba? And positive sila. Okay? Ganon din, di ba, minsan tayo sa work, sa labas, sa ginagawa po natin. Actually, kahit sa court eh, di ba? Actually, kami po ay nag-investigate po kasi kami sa trabaho. Kahit po sa court, kapag kayo po ay honest at nagiging asset po kayo doon sa investigation, mas bumababa po yung inyong, naman tawag doon, parang sanction, parang ganun po. Imbis na makukulong ka ng 3 years, magiging ano na lang, 1.5, ganun. Kasi mas nakakatulong ka sa investigation. Di ba? And that is the third point. Honesty and positivity will save you. Anong sabi niya dyan sa verse 30? Doubtless you shall not come into the land, concerning which I swear unto you, to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Verse 31, but your little ones, which ye said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. Sipin mo yon, 40 years nyong gustong makapunta doon, pero hindi kayo makakapunta doon. Okay? Hindi nyo makukuha yung blessing dahil sa wrong perception ng blessing. Hindi sila tumitingin sa positivity. Okay? Laging murmur, di ba? Okay? Punta po tayo sa Numbers chapter 14. Sorry, andyan na tayo, no? Pansinin niyo po ito. Sorry, punta po tayo sa James chapter 3. James chapter 3. James chapter 3, verse 17. Sabi dito, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of the righteous is sown in peace of them that make peace. Okay? Ano ibig sabihin nun? Huwag natin i-neglect yung negative side nung Promised Land. Kung titingnan po natin, balikan po natin yung Numbers chapter 13. Balik po tayo Numbers chapter 13. Verse 28 po tayo. Ang sabi dito, nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Ang sabi ni Caleb, Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. Pansinin niyo yung verse 31. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is the land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants and of Enoch, which came at the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Kung titingnan niyo yung perception ni Moses, paano niya ibabalance to, no? Yung dalawa, nagsabi ng ng positive. Yung 10, nagsabi ng negative. Yung tao, saan sumahid?
sa negative, which is hindi naman sila kasama. Tama? Yung mga tao na hindi naman talaga involved doon. Pansinin nyo, bago ito, yung verse 13, sa mula chapter 13, verse 3, hanggang pababa, binanggit yung yung mga tao na isa-send out, tama? At hindi basta-basta mga tao to. Ito yung mga pag sinabing, sabi dito, and the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I gave unto the children of Israel. Of every tribe of their father shall ye send a man, every one a ruler among them. Ruler to. Hindi ito basta-basta mga tao. Pag tinanong tayo dito kung sino isa-send out natin, syempre yung di ba? Yung malakas, yung maayos, yung matino, di ba? Isa-send out natin yung matino. Pero bakit ganun yung report? Alam niyo, there are people who are only capable of negative things. May mga tao na there are events, may mga activities tayo. May mga soul winning tayo, may mga ginagawa tayo sa church na activities. Pero ang tao, dun sa side talaga sa negative. Di ba? Dun talaga nila i-emphasize yung negative. Soul winning tayo sa ito, malayo eh. Soul winning po sa ganito, maulan eh. Huwag na lang kaya. Di po ba? Okay? Hindi ko sinasabi na pag maulan, hindi po kayo nakarating ng soul winning. You have little faith. Hindi po ganun, no? But there are people who are capable only of negative things. Yun lang yung nakikita nila. Di ba? Alam nyo, kahit anong gawin ng church, if that is your perception, wala tayong magagawa dun. You have to fix your own eyes. Di ba? Look at positive things. Huwag tayong titingin dun sa, ay kasi ganun eh, kasi Di po ba? Kasi ayun kay Brother Matthew eh. Di ba? Kung nagpipreach yun, parang naman eh. Parang laging sa akin. Di ba? Parang lagi naman ako yung pinapatamaan nun eh. Di ba? If you will look at person have flaws. Kahit titingnan nyo ako eh. Di ba? Pero bago natin to, alam niyo po, bago tayo tumingin sa ibang tao, di ba sabi ng Bible, have you looked at yourself in the mirror? Tinignan mo ba sarili mo sa salamin? Di ba? Mamaya, baka tayo yung mali. Di po ba? And I like the explanation last Sunday. Sensya na hindi po kami maka-attend masyado, pero alam ko last Sunday, na at first, tama yung taste, no? Last Sunday, yung taste title, yung taste, no? Na hindi mo magugustuhan sa una mong tikim, pero at you closer to God, doon mo mas maintindihan. Kasi yun yung point. Baka ikaw kasi yung problema. Di po ba? Alam niyo po, hindi po ibig sabihin naman na we stay here because we are mature na tayo. Hindi po ibig sabihin gano'n, no? Pero titingnan po natin, from the lesson na meron po yung 12 spies, saan ba tayo nagfo-focus? Sa negative ba? O sa positive ba? Okay? We will not neglect the negative, pero hindi tayo focus sa negative. Tama? May positive. Okay? For example, gusto natin na magkaroon tayo ng sariling building. Okay? Hindi naman agad-agad yun, bukas meron eh. Tama po? Kasi kung bukas meron na, hindi na tayo magpe-pray sa mga susunod na araw. Diyan na eh. Di ba? Hindi naman agad-agad yun na, siyempre pagkagastosan natin. Siyempre merong ganito. Siyempre merong ganyan. And this kind of
scenario or moment or situation, we need the unity of the church. Tulong-tulong, di ba? Huwag tayo negative. Huwag tayong huwag tayong sasakay lagi sa, ay, oo nga, no. Ang malayo nga, mas okay na lang dito. Dito lang tayo. Di ba? Komportable na tayo dito eh. Okay? So, hindi po. Pero we will not also neglect yung positive, di ba? Of course, magkakaroon tayo ng building na, di ba? Okay na yun, di ba? I'm not emphasizing only on that project, no? Minsan may event tayo dito. Pasalamat tayo may event. Tama? Pasalamat. Actually, pag may event, wala man tayo ginagastos. Personally, wala man ginagastos, di ba? Okay? It's the effort ng church yun, di ba? Tapos kung may activity man tayo sa labas, ginagawa ng church na may effort ang church doon sa event na yun. Tama po ba? Okay? But don't excuse yourself na, hindi kasi ako hindi kasi, I'm not eloquent. Okay? Parang Moses po. Pero, the 3 lessons from the 12 spies, okay? Una is wrong perception of blessings. Pangalawa, be mature to look at positivity. And last, okay, yung last po natin, honesty and positivity will save you. Alam niyo po, punta po tayo sa 2 Timothy muna. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Second Timothy chapter 1 verse 7, sabi diyan, for God hath not given us the spirit of fear. Sipin niyo po yun, no? So, ibig sabihin, pag natatakot tayo, hindi pala sa Diyos yun. Okay? Hindi naman lagi, no? Pag natatakot ng But of power, and of love, and of a sound mind. Okay po? So, doon ko po i-close sa verse na to, yung ating pag-aaral po ngayong gabi. And maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa akin. Let's pray. Let's pray. Close po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, Panginoon, maraming salamat sa inyong paggamit sa akin sa gabing ito, Panginoon. At sa mga gagamitin niyo pa po ng mga tao, Panginoon, natatayo po dito, bigyan niyo po sila ng lakas, karunungan. Lalo na po, Panginoon, ang mga taong, Panginoon, na hahalili, Panginoon, sa Sunday at sa Wednesdays, sa darating pang mga araw, Panginoon, na wala po si Brother Matthew, Panginoon. Gawin niyo po kaming blessing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin po namin ang biyahe rin po nila Brother Matthew at kanyang family, Panginoon, na maging safe, maging maayos, Panginoon. Bigyan niyo po ang pangangailangan nila, Panginoon, physical, at sa financial at spiritual din po, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, hanggat sila ay makabalik din po dito, Panginoon. At bigyan niyo po sila ng maayos na kapahingahan at galak, Panginoon, na makasama nila ang kanilang mahal sa buhay doon po sa Amerika, Panginoon. At Panginoon, kami naman po dito, Panginoon, dalangin namin na kung ano man po, Panginoon, ang aming hinaharap sa araw-araw, Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, na tumingin sa positibo na mga bagay, Panginoon, na hindi po kami mawala sa inyong gawain, Panginoon. At nandalangin din po namin, Panginoon, ang mga kaluluwa kanina na naligtas, Panginoon. At ang inyong mga manggagawa, Panginoon, na patuloy niyo pong palakasin, Panginoon, upang mas makapaglingkod pa sa inyong gawain, Panginoon. At lahat po ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.